Handa ka na bang buksan ang pinto sa mundo ng kababalaghan? Ito ang Kwentesta. Nung bata pa ako, may mga serye ng aklat na tinatawag na Haunted Philippines at True Philippine Ghost Stories na naglalaman ng mga kwento ng multo at paranormal na karanasan mula sa iba't ibang tao sa buong bansa. Ang ilan sa mga kwento ay nakasulat sa Ingles, habang ang iba naman ay nasa Tagalog. Madali lang silang basahin at maraming volume ang inilabas. Minsan, may section pa sila ng ghost pictures sa dulo. Alam mo yung mga litrato ng tanawin o ng pamilya na may bilog na pulang marka kung saan may malabong figura. May mga litratong talagang mukhang totoo at nakakatakot. Gustong gusto ko yung seryeng yun, pero sana mas na-enjoy ko pa habang meron pa. Simula nung nakaraang taon, mukhang itinigil na ang paglalathala ng mga yon at mahirap na silang hanapin sa mga bookstore ngayon. Para sa akin, aliw lang talaga ang mga librong yon. Ang lumaki sa Pilipinas ay may kasamang sandamakmak na kwentong kababalaghan at alamat. Parang lahat ng tao ay may sariling kwento o may kakilalang may karanasan. Sa pamilya ko, ilan sa mga kamag-anak ko ang nagsasabing nakakita na sila ng multo. Hindi ko inakalang magkakaroon din ako ng sarili kong kwento, pero bigla na lang itong nagbago kamakailan. Kakauwi lang ng pamilya ko at ako sa Pilipinas. Matagal na itong plano dahil ilang taon na rin mula nang huli kong nakita ang mga kamag-anak ko at ang bansang sinilangan ko. Medyo nakakapanibago makita ang mga pinsan kong dati maliliit pa pero ngayon ay mga ganap ng binata at dalaga. Ang saya lang nila makasama ulit. Sa unang linggo namin roon, pauwi na kami sa bahay ng tiyahin ko matapos ang isang mahabang araw ng pamimili nang mapunta ang usapan sa loob ng sasakyan sa mga kababalaghan. Ang kultura natin ay malalim sa relihiyon at tradisyon at madalas din tayong maging pamahiin. Marami ring kwento tungkol sa mga nilalang sa alamat ng mga Pilipino at ang pakikinig sa mga ito mula sa mga magulang at kamag-anak ko ay lalo lang nagpapalalim ng interes ko. Kasama sa mga ito ang tikbalang, isang halimaw na kadalasang makikita sa kagubatan sa kabundukan. Inilarawan ito bilang malaking nilalang na parang tao pero may ulo at paa ng kabayo. Sa madaling sabi, parang si BoJack Horseman. Ang kapre naman ay mas pangtakot sa mga bata. Isa itong higanting nilalang na mukhang troll at naninirahan sa mataas na puno. Naninigarilyo ng tabako habang nag-aabang na takutin ang mga batang gumagala sa 10 oras ng gabi. Karaniwan siyang hindi naman marahas. Mayroon ding tiyanak, isa talagang bangungot. Sa mga liblib na lugar malapit sa gubat, maririnig mo ang mahina at tila nag-iiyak na tunog na isang sanggol. Kapag sinundan mo ang tunog papasok sa gubat, maaari kang mawala ng tuluyan. O kung malas ka, matatagpuan mo ang pinanggagalingan ng tunog, isang tila sanggol na nasa lupa. Pero sa totoo'y halimaw na nag-aanyong sanggol at kakainin ka kapag lumapit ka. At syempre, ang aswang, isang nilalang na nagpapalit ng anyo at kumakain ng laman ng tao tuwing gabi. Isang partikular na klase nito ay ang manananggal, na literal na ang ibig sabihin ay nag-aalis. Sa araw ay mukha siyang normal na babae, pero sa gabi, nag-ugat ang kanyang kalahating katawan sa lupa. Naghihiwalay ang katawan mula sa baywang paitaas. Tumutubo ang mga pakpak na parang paniki at lumilipad para mangain. Madalas siyang target ay mga buntis. Ginagamit niya ang kanyang mahabang parang baging na dila para kainin ang sanggol sa sinapupunan habang nakalutang sa labas ng bintana. Alam ko, sobrang nakakatakot, di ba? Palagi kong pinakinggan ang mga kwentong yan na may halong takot at pagkamangha. Ang cool pakinggan, pero kung totoo nga sila, ayos na kung hindi sila makatagpo kailanman. Kahit noong lumipat na ako sa Amerika, medyo natatakot pa rin ako sa mga nilalang na yan. Habang nasa biyahe pa rin kami sa sasakyan, nagsimula na magkwento ang mga pinsan ko tungkol sa mga kakaibang karanasang nasaksihan nila.
Iba-iba ang level ng pagiging kapani-paniwala at kakatawa. Ang tatay ko naman ay nagbahagi rin ng ilang mga kwento mula noong kabataan niya, kung saan daw ang barkada niya ay may mga nakakatakot na karanasan din. Laging may halong drama ang pagkukwento niya. Parang nagpe-perform paminsan. Masaya ang usapan, pero napansin kong tahimik lang ang nanay ko sa buong kwentuhan. Ang nanay ko ay kilala naming hindi naniniwala sa mga kwento-kwento. Isa siyang matigas na skeptiko at palaging sinasabing kalukuhan lang ang mga multo at kababalaghan. Pero noong oras na yun, parang may gusto siyang sabihin. Dahil sa sobrang curious ko, tinanong ko siya kung may karanasan ba siyang mga multo. Tumingin siya sa akin at tumango. Nung college pa siya at nag-aaral para maging nurse, tumira siya sa dormitoryo ng isang lumang eskwelahan malapit sa syudad kung saan ako ipinanganak. Mahirap ang kondisyon sa dorm. 4 silang nagsisiksikan sa kwartong kalahati lang ang karaniwang dorm sa Amerika. Bukod pa rito, ang campus na tinirahan nila noon ay dating infirmary noong World War II. Daan-daang sundalo ang ginamot at namatay sa loob ng ospital na yon. Madalas daw magkwento ang mga estudyanteng nakatira sa dorm tungkol sa mga kakaibang tunog sa gabi, mga yabag, mahihinang pag-echo at katok sa ilang bahagi ng gusali. May chismis din na dati raw naging pansamantalang ampunan ang lugar at may ilang batang namatay doon. Sinasabing maririnig mo raw ang mga tawa ng mga bata mula sa pader kung makikinig kang mabuti. Hindi lang isang beses na nagising sila sa mga roommates niya sa mahihinang tunog ng gumagalaw sa silid. Parang may maliit na nilalang na naglalakad. Pero pagtingin nila, wala naman, kaya akala nila guni-guni lang. Pero kinabukasan, may nakita silang mga bakas ng paa sa pader at kesame. Maliit ang sukat. Pangbata. Isa sa mga roommates niya ang agad lumipat ng tirahan matapos yun. Isang gabi, may kaibigan ang nanay ko na pauwi sa dorm matapos mag-aral hanggang 10 oras. Takot siya sa kababalaghan kaya mabilis siyang naglakad, nakayuko, habang dumadaan sa isang abandonadong kwarto. Dating triage area noong panahon pa ng giyera. Napansin niya ang mga lumang kama na kinakalawang, pero sa pagkakataong ito, may nakita siyang 6 na lalaking nakahiga roon. May benda, mukhang sugatan, at naka-uniforme pa raw ng sundalong Amerikano mula World War II. Nanigas siya sa kinatatayuan dahil sa lamig na naramdaman niya. Tapos, isa sa mga sundalo ay biglang tumayo at tumingin sa kanya. Doon siya natauhan at mabilis na tumakbo pabalik sa dorm. Nang ikwento niya ang nakita niya, agad na nagpunta sa kwarto ang mga matapang sa grupo. Pagdating nila doon, walang laman ang mga kama. Kahit ganun, hindi pa rin naniniwala ang nanay ko hanggang isang umaga, may nangyari sa kanya na hanggang ngayon ay hindi niya malimutan. Maga siyang gumigising tuwing umaga para mauna sa paliguan sa communal bathroom. Madali lang naman kasi karamihan sa mga kasama niya sa dorm ay takot lumabas sa maaga dahil nga sa kwento-kwento. Pero siya, deadma lang. Nang umagang yun, natapos naman niya ang routine niya gaya ng dati. Pero pauwi na siya sa kwarto. May narinig siyang parang mga bulong. Huminto siya at lumingon. Sa dulo ng madilim na pasilyo, may nakatayong figura. Mahina ang ilaw sa wing na yun ng building. Pero may nakita pa rin siyang hugis ng isang babaeng nakasuot ng kasuotang madre. Wala namang madre sa campus at ang pinakamalapit na simbahan ay malayo. Kalma lang ang nanay ko. Tumalikod siya at naglakad palayo habang bumibilis ang lakad niya. Naririnig lang niya ang sarili niyang mga yabag. Pero nung lumiko siya sa kabilang pasilyo, nakita niya sa gilid ng paningin niya ang madre. Mas malapit na ito ngayon. Tiyak na sinusundan siya. Paglapit niya sa kwarto niya, lumingon siya muli. Nasa dulo ng hallway ang madre, sa parehong layo mula nung una niyang itong makita. Parang hindi ito gumagalaw. Mabilis niyang binuksan ang pinto, nanginginig pa ang kamay niya sa pag-unlock.
Nang lumingon siya sa kaliwa, wala na ang madre. Napabuntong hininga siya ng kaunti. Binuksan niya ang pinto. At doon, may batang biglang tumakbo palabas. Isang maliit na bata, parang nasa kindergarten ang tumakbo palabas ng kwarto. Dumaan sa tabi ng nanay ko at masayang tumakbo papunta sa madre. Tumatawa siya, parang naglalaro lang ng habulan. Pinanood ng nanay ko habang dumaan ang bata sa tabi ng madre at nawala sa kabilang kwarto. Ilang sandali pa, sumunod ang madre. Nag-usisa ang nanay ko pagkatapos ng insidenteng yon at nalaman niyang ang huling pagkakataon na may mga bata at madre sa campus ay noong ito pa ay isang ampunan. Ilang taon na ang nakalipas. Isinara ito matapos ang isang sunog na kumitil sa maraming bata at ilang madre na nag-aalaga sa kanila. Mula noon, hindi na raw muling nakaranas ng ganun ang nanay ko, pero pagkatapos niyang ikwento ito sa amin, natahimik kami lahat. Parang hindi ko matanggap na may tinatago siyang ganitong kwento sa akin. Excited ako, pero natakot din sa narinig ko. Pagkatapos ng kwento ng nanay ko, hindi ko na siya tinantanan. Gusto ko pang makarinig ng iba pang karanasan, pero sa loob-loob ko, medyo naiinggit ako. Ang cool ng kwento niya. Ako kaya, wala man lang akong maikwento. Simple lang naman ang hilig ko sa paranormal noon. Hindi naman ako obsessed. Hindi ko layuning patunayan na may afterlife o mga multo. Gusto ko lang ng aliw, parang panood ng horror movie o pagbabasa ng urban legend habang nakabalot sa kumot. Pero kahit natutuwa ko sa mga ganitong kwento, aaminin kong takot din ako. Ang imahinasyon ko, pinalala ng mga pelikula at librong nabasa ko. Palaging nagtatrabaho tuwing madilim at mag-isa ako. Parang nung bata ako, mahilig ako sa ahas, pero takot na takot akong makakita ng totoong ahas sa kagubatan. Kaya nung gabi ring yun, habang iniisip ko ang kwento ni Mama, may isang bahagi ng utak ko na nagsasabing, sana ako rin may kwento. Idi ayon, sabi nga nila, ingat sa mga gusto mo, baka matupad. Ilang araw ang lumipas, bumisita kami sa tiyuhin ko na nakatira sa kabilang bayan. Doon siya nanirahan kasama ang pamilya niya at nagpapatakbo ng isang matagumpay na negosyo sa pagsasaka. Habang papunta kami roon, nadaanan namin ang isang mahabang tulay na nakatayo sa ibabaw ng malalim na bangin kung saan may ilog sa ibaba. Habang tumatawid kami, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Parang may deja vu, na parang pamilyar ang tulay. Normal lang siguro, kasi ilang beses ko na rin itong nadaanan noon mga naunang bisita ko sa tiyuhin ko. Pero may ibang emosyon na bumalot sa akin. Takot, kaba, at parang may hinahanap ang alaala ko na hindi ko maabot. Parang may nangyaring masama dito. Parang may kaugnayan sa akin. At parang sinadya ng pagkakataon, sinabi ng tatay ko, yan ang tulay na may white lady. Kilala yan dito sa mga kalapit na bayan. Siyempre, familiar na ako sa white lady. Tulad ng kapre at tikbalang, isa siya sa pinakakilalang multo sa bansa. May version din dito sa ibang kultura. Sa Amerika, Lady in White. Sa mga Kastila, La Llorona. Iisa ang tema. Isang babaeng multo na nakaputing bestida, may mahabang buhok at lumilitaw sa gilid ng mga kalsadang madidilim o lidlib. Sa mga kwento sa Pilipinas, kung ihihinto mo ang sasakyan at pinasakay mo siya, tatahimik lang siya sa likod ng sasakyan, tapos mawawala rin maya-maya. Pero kung deadmahin mo siya at dumiretso ka, bigla na lang siyang lilitaw sa likod ng kotse at aatake. Kaya ang moral ng kwento, mas mabuting isakay siya kesa baliwalain. Pagdating namin sa bahay ng tiyuhin ko, hindi pa rin nawawala ang bigat sa dibdib ko. May koneksyon ako sa tulay na yun, sigurado ako. Matapos ang masarap na hapunan at kaunting video games kasama ang mga pinsan ko, lumabas ako sa balcony kung saan nakita ko ang tiyuhin kong umiinom. Inalok niya ako ng beer.
dahil legal age na rin ako at naupo ako sa tabi niya. Sabi ko, "Tito, may naalala ka ba tungkol sa tulay sa labas ng bayan?" Tumingin siya sa akin. Seryoso ang mukha. Ilang segundo siyang tahimik bago siya sumagot. "Bata ka pa noon. Siguro kaya di mo naalala." Doon ako lalong na-curious. Ano pa ba talaga ang nangyari? Habang kinukwento niya ang nangyari, unti-unting bumalik ang mga alaala para silang alon na humampas sa isip ko. Ang mga detalyeng kinalimutan ko biglang naging malinaw at pagdating sa dulo ng kwento niya, alam kong totoo. May karanasan nga ako sa multo. Habang nagkakakwentuhan kami ng tito ko sa may veranda, unti-unting lumilinaw sa akin ang mga alaalang matagal kong nakalimutan. Sabi nga niya, bata pa raw ako noon, mga 5 o 6 na taon, at kasama ko sila si mama at papa sa biyahe pa uwi mula sa kamag-anak naming na ospital. Gabi na raw noon, mga bandang 10:00, madilim ang langit at walang masyadong ilaw sa daan. Paglapit daw namin sa tulay, nagsimulang umambon. Hindi pa malakas pero sapat para lumabo ang windshield. Biglang nagsabi si mama, "May babae sa kalsada parang nasiraan." Tumingin si papa sa daan tapos biglang nagpreno. "Wala namang babae." Napalingon silang dalawa sa akin. Ako raw, tahimik lang sa likod pero nanginginig. Nakatingin sa harap, biglang sabi ko, "Ayun siya, nasa harap natin. Huwag mo siyang banggain." Wala silang makita pero naramdaman raw ni Papa na parang may biglang dumaan sa ilalim ng kotse. Parang hangin na may laman, mabigat. Paglampas namin sa tulay, napasigaw daw ako. Hindi nila maintindihan. Umiiyak ako habang tinatakpan ang mata ko. Ang sabi ko raw, nasa likod siya, sumakay siya. Huwag mo siyang tingnan. At yun na nga, sa kwento ng tito ko, sinubukan nilang kalmahin ako. Pero hindi ako tumigil hanggang makarating kami sa unang barangay checkpoint. Doon lang ako natahimik, para bang may bumaba. Pagkatapos ng kwento ng tito ko, parang nabuksan ang isang pinto sa isipan ko. Hindi man ganap na malinaw ang lahat, pero may mga flashbacks ako habang nakatitig sa tulay kinabukasan. Naalala ko ang mukha niya, hindi buong buo. Parang nasa likod ng manipis na belo, maputla. Mahabang buhok, nakalugay at puting-puti ang damit. Hindi siya galit pero wala rin siyang emosyon. Ang presensya niya malamig, mabigat. At ang pinaka hindi ko makakalimutan, ang tunog ng palahaw, parang umiiyak na hindi. Parang humihingi ng tulong pero walang boses. Nalaman ko rin sa mga lokal na kwento na may babaeng tumalon umano sa tulay na yun noong 1980s. Iniwan daw siya ng kasintahan bago sila ikasal. Buntis siya at hindi niya matanggap. Mula noon, may ilang motorista na nagsasabing may nakikitang babae sa kalsada tuwing gabi at palagi raw pag umuulan. Simula noon, naging mas maingat na ako sa mga iniisip ko, lalo na sa mga sana na binubulong natin sa dilim. Hindi porket gusto natin ng kilig sa kwento ay handa na tayong humarap sa katotohanan ng mga nilalang sa paligid natin. Sa isang banda, napagtanto ko rin, hindi lahat ng multo ay masama. Minsan, ang kailangan lang nila ay marinig, mapansin o maalala. Sa kwento ng White Lady ng Tulay, baka hindi siya nananakot, baka nagpapaalala lang siya na isang pusong hindi naintindihan at iniwang nag-isa. At ngayon, tuwing dumadaan ako sa mga kalsadang madidilim, hindi ko na sinasadyang sabihin, "Kung nandyan ka man, patawad. Sana payapa ka na."